Si Kalia Samonte minsan ang niloko ng dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Ang ex-boyfriend at best friend niya. Kaya halos ayaw na niyang magtiwala pang muli. Nadurog kasi talaga ang puso niya sa ginawa nila. Ngunit isang araw, dumating sa mansyon nila si Gael Zapanta na inihire ng daddy niya upang maging kanyang bodyguard sa kadahilanang nais siya nitong protektahan dahil siya'y nag-iisang anak lamang. Sa kanilang unang pagkikita ay napagkamalan pa siya nitong umiiyak na multo. Kung kaya't narinig na lamang niyang dinadasalan siya ni Gael. Ang lungkot na kanyang nararamdaman ay napalitan ng tawa dahil sa pagdating ni Gael. Hindi niya akalain na ang makisig na bodyguard ay sobra palang matatakutin sa mga multo. Kapag ang isang pusong minsan ang nawasak at nadurog, makakaya kaya nitong magmahal muli? Hahayaan ba ni Kalia ang nadurog niyang puso na muling tumibok, umasa at maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig? Those cheaters? Dapat sa kanila hindi na inimbitahan sa ganong event. They are so embarrassing. Naghihimutok sa galit ang dalagang si Kalia Samonte habang naglalakad papasok ng kanilang mansyon. Wala siyang pakialam kung nababasa na ang suot niyang gown na sumasayad na rin sa lupa. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang makapasok na siya sa loob. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, napasabunot siya sa kaniyang buhok. Kanina ay halos hindi pa mapansin ang pag-iyak niya dahil sa ulan. Pero ngayon na nasa loob na siya ng mansyon, makikita na ang luhang dumadaloy sa namumula niyang pisngi. Lumapit siya sa isang sulok tungo sa balcony at napasandal sa pader. Galit na galit siya ngayon. Paano ang manloloko niyang ex-boyfriend at ang mga agaw at ahas niyang best friend ay naroon din sa mismong party na dinaluhan niya kanina. Ang mga walang yang yon dinay pa nung una na wala silang relasyon nung sila pa noon ni Derek. Tapos ngayon ay loud and proud pa ang dalawa. Dahil labis siyang galit, pinahiya niya ang dalawa kanina. Ang dalawang manloloko ang naging sentro ng atensyon sa party na yon. And for sure, hiniling kanina ni Derek at Ina na kainin na lang sila ng lupa. But why is she crying? Oo nga't nakaganti siya kahit paano sa pamamagitan ng pamamahiya sa kanila, pero hindi may tatangging nasasaktan din siya. Ang dalawang taong mahalaga sa kanya, ang lalaking minahal niya at inakala niyang siyang makakasama niya na habang buhay, at ang kaibigang tinuring niya ng kapatid at inakala niyang magiging kakampi niya sa lahat ng pagkakataon ay pinagtaksilan siya, inahas siya. Mahirap at masakitang maloko ng mga taong minsan ang naging mahalaga sa buhay mo. Kahit siguro ang pinakawalang puso na tao sa mundo ay nakakaramdam din ng sakit sa oras na ang mga taong pinagkakatiwalaan mo na ang nanloko sa'yo. Bakit ba ako umiiyak? Tanong ni Kalia sa sarili, sabay puna sa luha sa kanyang pisngi na patuloy lang na nababasa dahil tila ayaw tumigil sa pagtulo ang luha niya. Ang mangulang yang yun? Kulang pa yung pagkapahiya nila kanina sa ginawa nila sa akin. Wait, hindi na ako iiyak. They don't deserve my tears. Kahit pa naging mahalaga sila sa akin, ang luha ko hindi dapat na pumatak na silang dahilan. I'm pretty sure na mas may worth pa ang luha ko kaysa sa dalawang yon. Niyakap ni Kalia ang kanyang dalawang tuhod at sinubsob ang muka. Patuloy sa pagbatak ang luha sa pisngi niya pero ang pangako niya sa sarili, ito na ang huling beses na iiyak siya dahil sa kanila. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagtataka na nagangat ng tingin si Kalia nang marinig niya ang malalim na boses ng isang lalaki na nagdarasal. Kumidlat kaya nagliwanag ang paligid. Nakita niya ang figura ng isang lalaking humahakbang palapit sa kanya. Kung sino man ang masamang espiritu na naninirahan sa mansyon na ito, umalis ka na at sumama sa liwanag. Pinahid ni Kalia ang luha at tinignan ng gwapong lalaki na ngayon ay malapit na sa kanya. Kahit malamlamang liwanag ng ilaw, nakita niya pa rin ang mukha nito. Nakapikit ang dalawa nitong mga mata. May hawak na rosary at dinadasalan siya. O masamang espiritu, batid ko na marahil ay hindi maganda ang paraan ng iyong pagpanaw kung kaya naman narito ka sa pamamahay na ito, nagpaparamdam at humihingi ng hustisya sa nangyari sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na hindi sa ganitong paraan ang dapat mong gawin para humingi ng hustisya. Bahagyang nanginig ang boses ng lalaki. Marahil dahil naramdaman nito ang pagtayo at hakbang niya palapit dito.
Sa hindi may paliwanag na dahilan, ang bigat na kaninay nakadagan sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala dahil nakakatawa ang lalaking ito na pinagkamalan siyang multo at ngayon ay nagdarasal pa. Masamang espiritu, umalis ka na sa pamamahay na ito. Ang kamay ng lalaki na may hawak ng rosary ay nanginginig nitong itinaas kaya't nakagat niyang pang-ibabang labi para hindi matawa. Umalis ka! Multo! Ang pagdarasal ng lalaki ay nauwi sa malakas na sigaw nang hawakan niyang kamay nito. Kasabay ng pagmulat ng mga mata nito at takot na takot siyang tinignan. Dahil din sa nagulat siya sa pagsigaw ng lalaki, maging si Callie ay nahawa at napasabay sa sigaw nito. Bakit ka ba sumisigaw? Singhal niya. Ikaw, bakit ka rin sumisigaw? Kasi sumisigaw ka. Bakit ka sumisigaw? Kasi multo ka. Teka, nakakausap ko ang multo? Ibig sabihin ba nito, hindi lang ako basta may third eye. May kakayahan din akong makausap ang mga multo? Do I look like a ghost to you? Oo, English-speaking na white lady. Teka, nung panahon pa ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas ka namatay? Ganun ka nakatagal dito? Itinuro ni Callie ang sarili. Mukha ba akong ganun katanda ha? Hindi, pero I'm not a ghost. Ano ka? Mas lalo itong namutla. Isa kang demonyo? Ha? Mukha ba akong demonyo riyan sa mga mata mo? Singhap niya. Aaminin ni Callie na medyo may kasamaan nga ang ugali niya pero hindi naman naabot sa punto na matatawag siyang demonyo. Hindi ako multo at mas lalong hindi ako demonyo. Totoong tao ako, buhay, tumitibok ang puso at humihinga. Nagdududa pa rin ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ang uri ng pagkakatingin nito sa kanya ay para bang anumang sandali, magpapalit siya ng anyo at bigla na lang tutubuan ng sungay. Hindi ka naniniwala na tao ako? Nagdududa itong umiling. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang kamay nito at hinawakan. Agad niya ring naramdaman ang paninigas nito. Di ba mainit pa ako? Ibig sabihin buhay pa ako at hindi ako multo. Nahalinhana ang kalituhan ng ekspresyon nito. Pero bakit ka umiiyak kanina? Akala ko multo ka na humihingi ng hustisya. Binitawan niya ang kamay nito sabay iwas ng tingin. I'm kind of broken-hearted kaya iniiyak ko na lang. Broken? Bakit? Niloko ka? Yeah, ganun na nga. Kung ganun ay pasensya na kung napagkamalan kitang multo. Weird kasi pakinggan ang iyak mo kanina. Mula ron sa pasilyo parang nagmula sa ilalim ng lupa eh. Wow, maraming salamat ha. Sarkastiko niyang saad. What about you? Bakit nasa bahay ka namin? Wait, ngayon ko lang na-realize. Bago lang ang mukha mo sa akin. Magnanakaw ka ba? Hindi po. Bagong bodyguard po ako dito. Bodyguard? Hindi naniniwala na untag niya. Paanong magiging bodyguard ang isang ito eh? Takot na takot sa multo. Halos maihipa nga kanina sa takot. You're lying. Hindi po ma'am. Ako po talagang bagong bodyguard ni Callie Samonte. Ha? Me? Ikaw po ba si Callie Samonte? Yes. Pasensya na kung hindi agad kita nakilala ma'am. Ikaw po pala ang kailangan kong bantayan. Did my father hire you to be my bodyguard? Opo, si Sir Crisostomo Samonte po. Oh, napailing si Callie nang may maalala. Minsang nabanggit sa kanya ng kanyang ama na mag-hire ito ng bodyguard para sa kanya. Nawala lang yun sa isip niya dahil inakala niyang hindi naman seryoso ang kaniyang ama. Nawala sa isip ko. Dagdag niya. Ayos lang po ma'am. Sa totoo nga niya nay, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ang sabi po kasi ni Sir Crisostomo ay hintay na lang po kita dito. Kasama mo ba si Dad na pumunta dito? Opo pero may meeting daw po siya. Kaya binili niya ako sa mga kasambahay. Napatango naman siya. I see. Ako nga po pala si Gael Zapanta. Pakilala nito na tinugon niya lang ng tango. Mataman siyang tinignan ni Gael, lalo na nung pinahid niya ang luha sa kaniyang pisngi. Ayos ka na ba ma'am? Tiningnan niya ito ng may halong pagtataka. Ha? Hindi ka na umiiyak? Ayos ka na po ba? Medyo. Pwede ko bang hawakan ulit ang kamay mo ma'am? Para saan? Kinuha nito ang kamay niya, binuka ang palad at inilagay doon ang hawak nitong rosary. Sa'yo na lang ito, ma'am. Why? Para gumaan ang loob mo. Ha?
Ang sabi mo kasi kaya ka umiiyak dahil broken-hearted ka. Kaya ipagdasal mo na lang ang mga taong nagpaiyak sa'yo. Isumbong mo sa kanya kung ano ang nararamdaman mo. Hanggang unti-unti nang gumaan ang nararamdaman mo. Maniwala ka, gagaan ang pakiramdam mo kapag yan ang ginawa mo. Matamis pa siya nitong nginitian, kaya naman ay natigilan siya ng bahagya. Well, thank you for this. Ngumiti si Gael, yung uri ng ngiti na abot hanggang sa mga mata nito. Walang anuman, sana makatulong sa iyo yan. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Gael dahil ang sabi niya dito ay iiwan muna siya nito. May bodyguard ha? Sambit ni Kalya sa sarili at tiningnan ang binigay nitong rosary. Hindi na malayan, unti-unti ring sumupil ang ngiti sa mga labi niya. Kinabukasan maaga siyang nagising pero mas maagang nagigising ang mga tao sa mansyon. Kahit si Gael na umaga pa lang ay punong-puno na ng energy. Ngayon na mas maliwanag na, mas kita niya na ang binata kesa kagabi. Guwapo ito, moreno at matangkad din. Pwede ko bang malaman kung bakit ka kinuha ni daddy ko na maging bodyguard ko? Tanong ni Kalya. Kakilala niya po ang aking ama. Minsan daw kasing tinulungan ng papa ko si Sir Crisostomo. Tsaka sabi ni Sir, kailangan mo raw ng bodyguard kasi lagi kang umaalis ng walang paalam at minsan ding nasasangkot din sa gulo. Nagiging sakit ka raw niyo sa ulo, minsan, at nag-aalala si Sir Crisostomo, lalo pat babae ka at nag-iisang anak niya pa. Oh, medyo natameme siya ron. Masusi siya nitong tiningnan. Maayos na bang pakiramdam mo, ma'am? Nagdasal ka ba kagabi? Ayos na ang pakiramdam ko. Salamat. Lumawak ang ngiti nito. Effective, di ba ma'am? Yep, gumaan ang pakiramdam ko. Patuloy mo lang gawin yun. Sigurado po akong gagaan lalo ang pakiramdam mo. Hindi pa man siya nakakasagot, dumating na ang kanyang ama na naka-corporate attire na. Nagkakilala na pala kayo. Hinarap ni Kali ang ama. Dad, sabi ko naman sa'yo noon hindi ko kailangan ng bodyguard. I insist, you're always out. Delikado kung mag-isa ka lang na umaalis. Mas mabuting may magbabantay sa'yo. Mabait si Gael at magaling din siya sa self-defense. Pero takot sa multo? Dagdag na bahagi ng isip ni Kalya. Tinanong niyo man lang sana ako, Dad. Sinabi ko na ito sa'yo noon, Kalya. Hindi mo lang talaga sineryoso ang sinabi ko. And besides, para rin sa'yo ito. Pahayag ng ama bago binalingan si Gael. Ayos ka lang ba? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Agad na tumango si Gael. Opo, sir. Pasensya na kung hindi na ako nakabalik kahapon. Napakarami ko rin kasing ginawa sa opisina. Ayos lang po yun, sir. Nakangiti pa rin ang binata. Since nagkakilala naman kayo, I don't need to introduce you to her. Bantayin mo na lang ng mabuti ang anak ko at huwag hayaang may hindi magandang mangyari sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ibubuhis ko po ang buhay ko para sa anak ninyo. Habang nagsasalita si Gael, nakatitig siya dito at sa loob-loob ni Kalya ay gusto niya ng mapailing at tawa. For sure, kung multo ang magiging kalaban nito, baka si Gael pa mismo ang magsuko sa kanya sa multo. Matapos paalalahanan ng kanyang ama si Gael tungkol sa mga kailangan nitong gawin, ay nagpaalam na rin ng kanyang ama dahil may meetings pa ito. Nang araw na yon, pinili ni Kalya na manatili sa mansyon para makapag-relax. Nanood lang siya ng kung ano-anong mga K-drama. Kinabukasan, nainip si Kalya sa kanyang kwarto kung kaya nagpasya siya na lumabas para makapag-shopping. Ma'am, may lakad ka po? Tanong ni Gael nang makita siyang pababa ng hagdan. Yeah, plano kong mag-shopping today. Sige po. Do you know how to drive a car? Opo ma'am, may driver's license po ako. Mabuti, ikaw ang mag-drive mamaya. Sige po, may iba ka pa po bang ipag-uutos sa akin? Wala na, I'll just call you pagpaalis na ako. Sige ma'am. Yumuko si Gael at si Kalya naman ay tinalikuran na ito. Nang matapos siyang mag-ayos ay umalis na sila. Si Gael ang nag-drive at sa mall na ubos ang oras niya. Nakasunod lang sa kanya si Gael na abala rin sa pagtingin sa paligid. Hey Gael, come here! Tinawag niyang binata na nakikita niyang refleksyon sa salamin. Agad itong lumapit at tumayo sa likod niya. Tinitingnan din ang refleksyon niya sa salamin na nasa harapan nila. Ano po yun, ma'am? Ano sa tingin mo ang kulay na bagay sa akin?
pagtukoy niya sa mga dress na hawak. Pareho lang naman po yung green. No, they're not the same. Mas dark ang isa. Ha? Lumapit pa si Gael. Pumunta sa harap niya para tignang mabuti ang hawak niya. Sigurado po ba kayo, ma'am? Para sa akin, iisa lang po ang kulay nito. Sumama ang tingin niya dito. Are you blind? Hindi, ma'am. Pero iisa lang talaga ang kulay nila. Kahit nga po design pareho. No, mas mahaba ang slit ng isa while the other one is not. You know what? Just go. Hindi ka nakakatulong. Hinarap niya ang salamin at tiningnang mabuti kung ano ang babagay sa kanya. Si Gael ay muling humarap sa salamin at siya ang tinitigan. Pareho naman pong bagay sa'yo, ma'am. Mahirap mamili. Kahit anong kulay naman ay babagay sa'yo sa tingin ko. Fine. Nahihirapan din akong mamili. I'll get these two. Sabay bigay niya ng dress kay Gael para ito na ang magdala. Hindi niya alam kung ilang oras sila sa mall dahil lahat siguro ng shop doon ay pinasukan nila at kada labas may bit-bit si Gael ng mga paper bags. Nung lunch, sa restaurant sila kumain. Hold up to! Pabalik na sila sa kanilang sasakyan nung may dalawang lalaki ang humarang sa kanila. Ang isa ay may hawak na kutsilyo. Ibigay niyo sa amin ang pera ninyo. Natakot si Callie at lumapit kay Gael. Wala kaming pera. Kalmanting sabi ni Gael na ngayon ay hinahawakan siya sa kamay. Ibibigay niyo sa amin ang pera niyo o gigilitan ko ang babaeng. Hindi natapos ng lalaki ang sasabihin at hindi na rin ito nakalapit kay Kalia dahil agad nang nahawakan ni Gael ang kamay nitong may hawak na kutsilyo tsaka pinilipit ang braso dahilan para mahulog ang patalim. Kasabay nun ay ang pagsipa nito sa isa pang lalaki na napaatras. Ma'am, ako na pong bahala dito. Pumasok na kayo ng sasakyan. Sabi ni Gael. Napakurap si Kalia at doon lang tila bumalik sa ulirat. Tinignan niya muna si Gael na walang kahirap-hirap na nakikipaglaban sa dalawang lalaki. Pumasok siya sa sasakyan ngunit panay ang tingin niya kay Gael na nakikipaglaban. Bagaman hindi natatamaan ng suntok si Gael, nag-aalala pa rin siya. Muling tumumba ang lalaki na tumutok ng kutsilyo sa kanila kanina. Ang isa ay kumaripas ng takbo. Dali-dali namang bumangon ang natumba at sinundan ng kasama. Nakita niya ang pag-iling ni Gael habang pinapanood ang dalawang palayo. Hindi nagtagal, lumapit na ito sa sasakyan. Nasaktan ka ba? May bahid ng pag-aalala na tanong niya sa binata nang makaupo na ito sa driver's seat. Hindi, ma'am. Ikaw, ayos ka lang po ba? Yeah, I'm fine. Mabuti na lang at hindi ka nila nasaktan. I didn't expect na may mga ganun pa rin palang tao. Akala ko napuksa na sila. Nako, hindi, ma'am. Sa katunayan ay padami ng padami ngayon. Ang iba ginagawa yon dahil tamad humanap ng marangal na trabaho. Ang iba naman, wala lang choice dahil walang mahanap na mas marangal na trabaho. Paliwanag nito bago binuksan ang makina ng sasakyan. Sayang at nakatakas sa atin yon. Di sana'y nabawasan ang mga masamang tao na pag-alagala. It's okay, as long as hindi nila tayo nasaktan. Ani yan ang may kaunting ngiti. Are you sure you're not hurt? Tiningnan siya ni Gael at nginitian. Opo, hindi naman po nila ako natamaan kanina. You're really good at fighting. Salamat po. Siguro dahil batak din po ako sa training nung nag-aaral pa ako. Criminology kasi ang course ko nun. Tumango siya at nung magtanong ulit si Gael kung may pupuntahan pa ba sila, ang sabi niya ay bumalik na sila sa mansyon. Marami nang nangyari sa araw na ito. Mabilis ang paglipas ng mga araw at isang linggo na si Gael bilang bodyguard niya. Agad siyang naging komportable sa binata dahil na rin sa pagiging mabait at masiyahin nito. Ngayon nga'y kakatapos niya lang mag-shopping at pabalik na sila ng mansyon. Gabi na rin, hapon na rin kasi noong nag-decide siya kanina na mag-shopping. I'm so tired. Reklamo ni Kalia sabay pasok sa loob ng sasakyan. Sumunod na rin si Gael. Let's go home. Gusto ko nang magpahinga. May ngiting sumusupil sa labi na tumango si Gael. Ma'am, may multo! Biglang sigaw ni Gael habang tinuturo sa harapan. Ha? Multo? Saan? Ayan, ma'am. Nakita niya ang isang batang lalaki na lumapit sa bintana sa tabi ni Gael. Hindi multo yan, batang pulubi lang yan. Ha? Buksan mo ang bintana, bigyan natin ng limos. Pero ma'am, paano kung multo po yan? It's not a ghost,
Come on, buksan mo ng bintana. Nag-aalangan at natatakot. Tumalima si Gael tsaka binabana ang bintana. Agad naman ang umiti ng malawak ang bata sa labas. Magandang gabi po sa inyo. Bata, huwag ka sa amin manghingi ng hustisya. Wala kaming kasalanan. Sabi ni Gael. Anong hustisya po kuya? Barya po ang hinihingi ko. Kinagat ni Callie ang pang-ibaba niyang labi para pigilan ng matawa. I told you it's not a ghost. Napailing si Callie at may kinuha na 100 mula sa wallet niya. Here, ibigay mo to sa kanya. Pero, dali na. Kinuha ni Gael ang pera at inabot sa bata. O bata, eto. Salamat po kuya at ate. Nang magdampi ang kamay ng dalawa, napasinghap si Gael. Lamig ng kamay mo, bata. Sigurado ka bang hindi ka multo? Hindi po kuya, kumain lang po ako ng ice cream kanina. Sige. At itinaas na ulit ni Gael ang bintana. Napapailing naman si Callie. Bakit ka ba takot na takot sa multo? Kasi nakakatakot sila. Hindi ba't ang sabi nila mas matakot ka sa buhay kasi hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin? Para sa akin mas nakakatakot ang mga multo, ma'am. Ang buhay kasi, kaya mo silang labanan. Pero ang mga multo, hindi ko alam kung paano sila lalabanan. Tsaka mahirap patayin ang namatay na. Kung sa bagay, may point nga naman ito. Hindi ka ba takot sa mga multo, ma'am? Tanong ni Gael. No, I'm not. Mas takot ako sa kung anong kayang gawin ng mga nabubuhay kesa namatay na. Sa sinabi niyang yon, napatingin si Gael sa kanya. Unlike the dead, mas kaya kang saktan ng mga buhay pa. They can torture you, both physically and mentally. They can twist your trust, shatter your peace, and leave scars that are invisible, yet deeper than any physical wound. O marahil sadyang mahina lang siya kaya hindi niya kayang labanan ang mga buhay. Tama ho kayo riyan, ma'am. Para sa akin, lahat naman ay nakakatakot. Depende nilang sa atin kung alin doon ang mas kaya nating harapin at labanan. Tumango si Callie at tinuon ang tingin sa labas habang binabaybay nila ang madilim na daan. For the past 2 weeks, ang ginawa lang siguro ni Callie ay mag-shopping, pumunta sa bar kasama ang mga kaibigan niya at manood ng movie sa kanyang kwarto. Sinusulit niya rin kasi ang mga sandaling hindi pa hectic ang schedule niya dahil by next month, mag-start na siyang mag-training. Papasok na siya sa kanilang kumpanya at pag-aaralan kung paano niya pamamahalaan ang kumpanya nila. Pababa si Callie ng hagdan para kumuha ng malamig na tubig sa kusina nang makasalubong niya si Gael, na sa halip na batiin siya ng magandang gabi, ay natakot pa sa kanya. Hindi ako natatakot sa iyo, multo. Kasama ko si Lord. Hindi niya hayaan ang saktan mo ko. Calm down, Gael. It's just me. Bahagyang umawang ang labi nito nang mapagtanto na siya nga. Bakit ganyan ang suot mo, ma'am? Anong mali sa suot ko? I ordered this nightgown online. Bakit kulay itim? Akala ko tuloy black lady ka, ma'am. I like black. Palagi mo na lang akong pinagkakamalang multo. Sorry po, ma'am. Ang haba po kasi lagi ng suot nyo. Parang black lady. Sa totoo lang, ito na ang pangatlong beses na pinagkamalan siya nitong multo. Ang una, yung unang beses silang magkita. Ang pangalawa, nung nasa kusina siya at may face mask na suot. At ito na ang latest. Bakit gising ka pa? Tanong niya dito. Uminom lang po ako ng tubig, ma'am. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ba't ang sabi mo ay ayaw mong mapuyat dahil nasisira ang beauty rest mo? I'm thirsty. Gusto ko ng malamig na tubig. Gusto mo, ma'am. Ako na lang po ang kukuha ng tubig para sa'yo. No need. Ako na. Samahan na lang po kita, ma'am. Huwag na rin. Mas takot ka pa nga sa multo kaysa sa akin. Sabi niya, kasabay ng mahinang tawa. Matulog ka na. Naiinis si Callie nang sabihin ng kanyang ama na kailangan niya na namang umattend ng masquerade party. Ngunit wala naman siyang choice kundi ang sumunod na lang sa kanyang ama. Ma'am, kailangan ba tong mask para akong si Batman? Sabi ni Gael habang inaayos ang sariling mask. Yes, kailangan yan. Don't worry, bagay naman sa'yo. Tugon niya. Tumango si Gael at hinawakan ng mask na suot ni Callie na kanina niya pa inaayos ang pagkakatali sa likod. Ako na pong magtali, ma'am. Dahil sa ginawa nito, ay nagdampi ang kanilang mga kamay at nakaramdam si Callie ng tila kuryenteng dumaloy sa kaniyang sistema. Tiningnan ni Callie ang refleksyon nila sa salamin na nasa harapan nila. Si Gael na nasa likuran niya
ay higit na mas matangkad sa kanya at siya namang abot dibdib lang nito. Aaminin niya, ang hating na ng binata sa suot nitong itim na suit at itim ding mask. Nandun din mamaya yung ex ko. Biglang saad niya. Tinitingnan ang reaksyon ni Gael sa salamin na agad nag-angat ng tingin sa kanya. Ang nagpaiyak sa'yo nun? Yeah, with his new, ang ex-best friend ko. Ano pong gagawin mo mamaya? Narinig sa timbre ng boses nito ang pag-aalala. I don't know. Ignore them, I guess. Nagtama ang paningin nila sa salamin. Magiging maayos ka lang po ba roon mamaya, ma'am? Oo naman. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kasama mo naman ako. Hindi ko hahayaan na paiyakin ka ulit nila. Mahina siyang natawa. What are you going to do? Protektahan kita, ma'am. Sagot nito na ikinailing at tawa niya naman. Hindi nagtagal ay umalis na sila tungo sa venue kung saan gaganapin ang event. Pagdating pa lamang nila roon ay kailangan niya nang makipag-usap sa ilang guest. Ito kasi ang sabi ng kanyang ama. Kailangan at makilala siya ng lahat dahil siyang magmamana ng kanilang negosyo. Si Gael naman ay nakasunod lamang sa kanya. Binabantayan siya. Kalya! Napakapamilyar ng tinig na tumawag sa kanya at hindi niya na kailangang isipin kung sino ang mga yon. Lumapit sa kanilang ex niyang si Derek at Ina. I know it was you. Likod mo pa lang ay nakilala na agad kita. Nakangiting wika ni Derek. Peke siyang umiti sa kanila at napabaling kay Gael na tumayo sa kaniyang tabi. Maging si Ina at Derek ay napatingin din sa binata. Who is he, Kalya? Tanong ni Ina. He's my bodyguard. Oh, just your bodyguard? Akala ko bago mo ng boyfriend. No, not yet. Wala sa sariling nais sa tinig niya, dahilan para muli siyang tignan ni Derek. Mabilis naman yung napagtanto ang lumabas sa bibig at napatingin kay Gael na parang hindi naman inisip ang sinabi niya. If you don't mind, we have to excuse ourselves. Wait, what's your bodyguard's name? Pahabol na tanong ni Ina. Peke niya itong nginitian. You don't need to know. I'm quite possessive of him, you know? I don't want anyone to know his name. Kahit naabala si Kalya sa pakikipag-usap sa ibang guest, dama niyang tinitingnan pa rin sila ni Derek at Ina. Tila ba bawat galaw nila ay pinagmamasdan nila. At sa totoo lang, hindi na siya apektado sa kanila ngayon. Para bang normal acquaintance lang sila para sa kanya ngayon. Hindi tulad dati na nalulungkot pa siya dahil minsan din silang naging parte ng buhay niya. I'm bored. Reklamo ni Kalya isang gabing tahimik sa mansyon dahil ang ilan sa mga kasambahay ay nasa bakasyon. Hey Gael, wanna watch a movie? Po, anong movie ma'am? May alam ako, go grab some popcorn. Ako na nga hanap ng movie na panonoorin natin. Sige po ma'am. Noong una ang nasa isip ni Kalya ay sad movie ang panoorin nila pero tila mas interesting kung horror ang panonoorin nila. Sa dako ang napili niya. Inayos niyang TV at hinintay na bumalik si Gael. Excited na siya kung ano ang magiging reaksyon nitong horror ang panonoorin nila. Oh, ayoko ma'am. Suko na ako. Dramatikong sigaw ni Gael kahit na intro pa lang. Hindi pa naman nakakatakot na sina. Kakastart pa nga lang eh. Background music pa lang nakakatakot na. Let's try watching hanggang kalagitnaan. Medyo naboboring ako eh. Habang patuloy ang movie, nagtataka na sinusulyapan niya si Gael na ngayon ay parang batang takot na takot. Yakap pa nito ang lalagyan ng popcorn. Halos hindi na gumagalaw sa kinatatayuan. Nakatingin lang sa screen ng TV at sa tuwing naririnig ang nakakatakot na sound effects, natatakot din ito. Mas takot pa nga yata kaysa mga bida sa pinapanood nila. Napailing si Kalya. Fine, iba na lang ang panoorin natin. Let's watch Moana. Tiningnan siya ni Gael at dahan-dahan itong tumango. Sige po ma'am, yun na lang ang panoorin natin. Paborito ng kapatid ko yun. Hais, why are you even so scared of ghosts? They are not real. Totoo sila ma'am. You're like a kid. Naniniwala ka pa sa mga ganun? Hindi. Totoo talaga ang mga multo. Right, they are real. Sabi niya na lang at nilipat na ang pinapanood nila. Mabuti na lang at natahimik na si Gael nung hindi na nakakatakot ang pinanonood nila. Natapos din nila ang movie at si Gael ang pinaka nag-enjoy.
Maghahating gabi na nang natapos sila sa panonood, kaya matapos yon ay nagtungo na sila sa kani-kanilang mga silid. Yun nga lang, natapos na lang niyang basahin ang libro na nung isang araw niya pang sinimulang basahin ay hindi pa rin siya nakakaramdam ng antok. Hindi alam ni Kalya kung ilang oras nang lumipas, ngunit sadyang ayaw siyang dalawin ng antok. May bagyo ba? Tanong ni Kalya sa sarili. Napakalakas kasi ng buhos ng ulan at sunod-sunod pa ang pagkidlat. Huminga siya ng malalim at bumaba ng kama. Lumapit pa siya sa floor-to-ceiling window sa kaniyang silid. Hinawi ang asul na kortina at sumilip sa labas. Sunod-sunod ang pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan. Ang kidlat ang nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid. May bagyo siguro. For sure hindi tuloy ang flight ni Daddy bukas. Dagdag niya pa sa sarili. Nasa ibang bansa kasi ngayon ang kaniyang ama at bukas na sana ang balik ng bansa ngunit dahil sa lakas ng ulan, tila hindi ulit ito matutuloy. Matapos niyang pagmasdan sa labas, lumabas naman siya ng kaniyang silid at bumaba. Plano niyang magtimpla ng gatas baka sakaling dalawin na siya ng antok. Our Father, who art in heaven. Nagtaka si Kalya nang marinig ang boses ni Gael na nagdadasal. Lumapit siya kung saan ang galing ang boses. Nakita niya itong may hawak na rosary at may kung anong dinadasalan. Gael? Ma'am. Mahinang tawag nito. Nagtataka niya itong nilapitan. Yes, it's me. What are you doing? Bakit dito ka nagdadasal? Ma'am. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya at tinago siya sa likod nito. Magtago ka sa likod ko. May nakita akong multo. Ha? You're imagining things again. Hindi ma'am. May nakita talaga ako. Kaya magtago ka na sa likod ko. Dalawa silang multo. Babae at lalaki. Tumatawa pa nga ma'am eh. May masamang balak yata. What? Saan mo sila nakita? Dun po sa gilid, sa may bintana. Tiningnan niyang tinuturo ni Gael at akmang lalapit siya roon subalit maagap nitong nahawakan ang pulso niya. Saan ka pupunta ma'am? Titingnan ko kung may multo talaga. Wag ma'am, baka kung anong gawin sa'yo ng multo. Dito ka lang. Walang magagawa ang multo sa akin. Titingnan ko lang. Naputo lang sasabihin niya ng kumidlat at nakita nila ang anino ng dalawang taong nasa likod ng floor-to-ceiling curtain. It's really a ghost. Nauutal niyang sabi, sabay atras pabalik sa likuran ni Gael. Sabi sa'yo ma'am eh, akala ko nga po kanina, mga magnanakaw sila. Bunti ko na sanang lapitan, kaso sino ba namang mga magnanakaw ang tatambay? Wala naman po silang mananakaw dito. What are we going to do? Magdasal tayo ma'am. Wala naman tayong ibang laban sa mga multo. Muling kumidlat at nakita nila ang anino ng dalawang tao. Yun nga lang, pamilyar kay Kalya ang bulto ng dalawa, lalo na ang babae. Wait, parang kilala ko ang mga multong yan. Ha? Nilingon siya ni Gael. May kaibigan kang namatay ma'am? No, pero I know them. Wait. Lumapit siya sa may kortina at sinundan naman siya ni Gael na ready nang makipagsuntukan. Bigla niyang hinawi ang kortina kaya nakita niya kung sino ang nasa loob. Aha! Sinasabi ko na nga ba? Gulat na napatingin sa kanilang dalawa. Si Macy, ang kasambahay nila, at si Anton, ang security guard ng mansyon. Halos magkainan ng muka ang dalawa at huling-huli nila ito sa akto. Ma'am, bulalas ni Macy. Pambihira naman Kuya Anton, kayo lang pala ni Ate Macy. Tinawag ko pang lahat ng santo na kilala ko. Reklamo ni Gael. Napayuko ang dalawa at si Anton ang unang humingi ng dispensa. Pasensya na po ma'am. Bakit ba sa daming guest room ng mansyon, dito niyo pa napiling gawin ang kababalaghan na yan? Napailing si Kalya. I can't believe you guys. Akala ko mga multo talaga kayo. Sorry po ma'am. Nauutal na sambit ni Macy. Hindi na po mauulit ito. Dapat lang Ate Macy, kung si Dadang nakakita sa inyo, tsak malalagot kayong dalawa. Huminga siya ng malalim at napailing din. Ikaw din Kuya Anton, hindi ba't on duty ka ngayon? Ano't narito ka? Nahihiya siya nitong tiningnan. Sorry po ma'am, ang lamig po kasi sa labas kanina. Napailing lalo si Kalya. Kaya pumunta ka rito para sabay kayong magpainit ni Ate Macy. Nagkumot ka na lang sana Kuya Anton. Natakot pa ako sa inyo. Angil naman ni Gael. Go fix yourselves. After that, bumalik ka na sa trabaho mo Kuya Anton.
Bukas nyo na lang ituloy kung ano man ang naudlot nyong gawin. Ikaw naman Ate Macy, magpahinga ka na. Aniya bago hinarap si Gael na napapailing pa rin sa nangyari. Ikaw din Gael, magpahinga ka na. Ano't nagpapalakad-lakad ka pa dyan this oras ng gabi? Di kasi ako makatulog dahil may sada ako, ma'am. Pwede bang ilabas ko ang TV dun sa kwarto ko? Baka lumabas siya ron eh. Naku ma'am, malakas pa naman ang ulan ngayon. Takot na takot din po ako kay Sadako. Kahit siguro maganda yun, hindi ko pa rin siya kayang makitang lumabas mula sa TV. Sabat ni Kuya Anton. Hindi totoo si Sadako, okay? Hindi siya lalabas dun sa TV. Pero paano kung totoo talaga siya? Totoo kaya ang mga multo? Minsan na akong nakakita ng multo nung bata pa ako. Multo pa nga po ng lolo ko eh. Sabi ni Kuya Anton. Kuya Anton naman, magtatakutan pa talaga tayo dito? Magpahinga na lang tayo. Bumalik ka na sa guardhouse, kuya. Bakit pala? Gising ka pa, ma'am? Tanong ni Ate Macy. Hindi ako makatulog. Magtitimpla sana ako ng gatas kaso nakita ko si Gael na nagdadasal dahil inakala niyang multo kayo. Kaya pala, nakaramdam ako ng guilt sa ginagawa namin ni Macy kanina. Ikaw palang dahilan nun, Gael. Pakiramdam ko'y makasalanan ko na ngayon. Ika ni Kuya Anton kay Gael. Inakala kong mga multo kayo eh. Tsaka ang tawa ni Ate Macy parang sinasapian. Akala ko demonyong multo. Grabe ka naman Gael. Singhal ni Macy. Totoo naman ate. Para kang kinikiliting demonyo kanina. Akala ko may masamang binabala ka. Ikaw nakakarami ka na Gael ha. Huwag ka na ulit tumawa ng ganun Ate Macy. Nakakatakot. Anton, pagsabihan mo nga ito. Ani Ate Macy na naghahanap ng kakampi. Hiyaan mo na mahal. Totoo naman ang sinabi niya. Ani naman ni Anton. Ano? Hindi ka na makakaulit sa akin. Joke lang naman yun mahal. Mahinang natawa at iling si Kalia sa kanila at sinabi na magpahinga na. Sinamahan siya ni Gael na magtimpla ng gatas sa kusina bago ito nagtungo sa kwarto nito. Si Kalia naman ay nanatili muna ng ilang sandali malapit sa glass window at pinakinggan ang buhos ng ulan. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Isang buwan na mula nung naging bodyguard niya si Gael. Nag-start na rin siyang pumasok sa kanilang kumpanya. Sa totoo lang, sa nakalipas na isang buwan, naging maayos ang lahat para kay Kalia. Hindi niya na naiisip ang tungkol sa ginawa sa kanya ni Derek at Ina. Malaking tulong ang sinabi sa kanya ni Gael na ipagdasal niya na lang ang mga ito dahil magmula nga nun, gumaan ang pakiramdam niya. Good morning, ma'am. Bungad na bati ni Gael pagpasok niya ng kusina. Why so full of energy, so early in the morning? Inaantok pang tanong niya. Nakalimutan mo na po ma'am, day off ko ngayon. Oo nga pala, pero bakit nandito ka pa? Uuwi din po ako mamaya ma'am. Naghanda nga po pala ako ng breakfast para sa'yo. Why? Nasa na si Ate Macy at ang ibang kasambahay? May sakit kasi si Kuya Anton, kaya inalagaan muna siya ni Ate Macy. Ang iba naman ay may ginagawa kaya ako nang naghahanda ng breakfast para sa'yo. Tumango siya at lumapit sa lamesa. Thank you. Pwede ka nang umuwi sa inyo for day off. Sige po ma'am. Balik po ako sa sunod na araw. Hey, wait. Natigil si Gael at nilingon siya. Ano yun ma'am? Nag-almusal ka na ba? Tapos na ma'am. Uminom lang ako ng kape. Doon ako kakain sa amin. Miss ko na kasi ang luto ng mama ko. Napatango siya. Okay, bye. Bye ma'am. Ingat kayo dito. Sinundan niya pa ng tingin si Gael na excited na lumabas ng kusina. Walang bago. Sobrang excited pa rin itong makasama ang pamilya nito. 2 araw ang day off ni Gael, kaya 2 araw din itong wala sa mansyon. Hindi mawari ni Kali ang sarili kung bakit laging sumasagi sa isip niyang binata kahit pa sa oras ng trabaho. May kung ano sa kaniyang nakakaramdam ng saya sa tuwing naiisip niyang binata at naroon din ang pangungulila na hindi niya maitanggi. Wait, am I seriously missing him? Tanong niya sa sarili at napailing. Nope, bored lang siguro ako. It's like there's no sunshine in my life after all. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa iniisip na baka nga ay bored lang siya at binalik na ulit ang atensyon sa trabaho. Hi ma'am. Bagong gising lang si Kali at saktong kabubukas lang ng front door. Siya ang unang nakita ni Gael pagpasok nito. You're back! Hindi niya namalayan ang biglang paglawak ng ngiti sa kanyang labi dahil sa pagbabalik ng binata pero ang iba na nakakita ay napansin yon at nagtataka na
nagkatinginan na lamang. Lumapit sa kaniyang binata. Dumating din si Ate Macy at 2 pang kasambahay na galing kusina. May pasalubong ako sa'yo, ma'am. Really? Galing kay mama. Pinabibigay niya sa'yo. Specialty niyang puto seko. Masarap to. Ibinigay sa kanya ni Gael ang dala na agad niya ring tinanggap. Salamat. Kami Gael, meron din ba kami riyan? Ani Ate Macy. Oo naman, kayo pa ba? Anong para sa amin? Ito. Binigay sa kanila ni Gael ang isa pang dala. Wow, salamat! Walang anuman. Saka kung magugustuhan niyo yan, akong pumili niyan para sa inyo. Hindi naman maintindihan ni Kalia kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba na hindi lang siyang binigyan ng pasalubong ni Gael. Hindi naman dahil sa madamot siya, dahil hindi niya ugaling maging madamot. Sadyang hindi niya lang maintindihan kung ano itong nadarama niya ngayon. Anak, napansin ko na tila nagiging malapit kayo ni Gael sa isa't isa these days. Panimula ng kanyang ama habang nasa loob sila ng opisina nito. Well, kind of. Mabait siya. He's like a ball of sunshine, always full of energy. Aniya habang nakatuon ang atensyon sa iPad. Kung sa bagay, mabait talaga ang batang yun. Pinalaki ng maayos ng magulang niya. Masipag at masayahin din. Masaya ako na nagkakasundo kayong dalawa. It's going to be weird kung hindi po kami magkasundo, Dad. Lalo pat nakasunod lagi siya sa akin at kahit saan ako pumunta. Tumango ang kaniyang ama. Are you doing well these days? Nag-angat siya ng tingin dito. Opo, Dad. I'm glad to hear that. Akala ko'y patuloy ka pa rin magdadalamhati sa ginawa sa'yo ni Derek at Ina. Hindi na po. Tingin ko'y nakamove on na ako. Gael helped me move on. In what way? He told me to pray. Naisumbong ko sa Diyos kung ano ang ginawa nila sa akin. I've come to understand that they are not worthy of my tears because they are not the type of person who would sincerely pray for me, asking for good things to come my way. Napangiti lalo ang kaniyang ama. Mukhang hindi nga ako nagkamali na si Gael ang pinili kong maging bodyguard mo. Noong magkaroon ng chance si Kalia na makapagpahinga mula sa trabaho, ang una niyang ginawa ay mamasyal. Kasama niya pa rin si Gael. Pero this time, hindi na mall o ibang bansa ang pinuntahan niya, kundi mga pasyalan at tiyangge dahil ayon kay Gael, mas masaya raw doon. Oh my God! Napasinghap si Kalia dahil paghakbang niya, biglang tumaas ang tubig sa fountain, kaya basang-basa siya. Pinagtitinginan siya ng ibang tao, ang iba ay natatawa pa. Agad siyang lumayo doon at pinunasan ng sariling muka. Hindi nagtagal, bumalik na si Gael dalang mangga na may bagoong. Bakit basang-basa ka, ma'am? Hindi ko alam na may fountain dun sa nilalakaran ko. Mahina itong natawa, tsaka inamoy pa siya. Nako, mabuti na lang at walang amoy ang tubig nila dun. Masama ang tingin niya dito. Don't laugh. Hindi na, ma'am. Sorry. Pero pigil pa rin ito sa pagtawa. I wanna go home. Gusto ko na mag-shower at magpalit ng damit. Tumango si Gael. Naghintay sila ng bus na masasakyan sa waiting area. Sinusubukan pa rin ni Kalia na tuyuin ang sarili. Ilang sandali pa ay umulan, sabay init. Binigay sa kanya ni Gael ang suot na jacket para raw hindi siya lamigin. Umuulan init? Bulalas niya. May nagpakasal na tikbalang. Nawiwirduhan na, tiningnan niya si Gael. Mamaya kapag tumila na, ibig sabihin, nag-kiss the bride na. The hell? Joke lang, ma'am. Pinapatawa lang kita. Nung may huminto ng bus, pumasok na sila. Dahil sa basa siya, pinatay ni Gael ang aircon sa inuupuan nila para hindi siya lalong lamigin. Bakit kasi hindi ka bumili ng damit na pwede mong isuot kanina, ma'am? Nangangati ako kapag hindi branded ang sinusuot ko at pag hindi bagong laba. Hindi branded yung jacket ko. Baka mangati ka. It's okay. Nilalamig ka pa rin po ba kahit na in-off ko na ang aircon? Yeah. Siksi ka na lang sa akin, ma'am. Natural na mainit ang katawan ko para hindi ka nalamigin. Tumango siya at umusog pa siksik dito. Thank you. Mahina niyang sinabi. Inaanto ka? Matulog ka na. Gigisingin na lang kita kapag nasa babaan na tayo. Hindi na siya sumagot at pinikit na ang kaniyang mga mata. Ang araw na yon
ang isa sa pinakamasayang araw para kay Kalya dahil na-experience niya ang mga bagay na hindi niya nakagawi ang gawin. Masaya siya dahil hinayaan ni Gael na maranasan niya ang ganon. Sa sumunod niyang off, pinasyal naman siya ni Gael sa lugar nito. Inikot sa mga magagandang pasyalan, kainan at sa simbahan ng Santo Cristo. Ang ganda ng simbahan na ito, Mama, no? Yeah. Dito kinasal ang mga magulang ko. Bumaling ang tingin niya dito. Really? Oo, Ma'am. Pero ang sabi nila, hindi pa raw ganito kagandang simbahan na ito nung ikinasal sila. Ngayon, ibang-iba ng itsura. Pero masaya sila dahil nasaksihan nila kung paano nagbago ang simbahan. Nasaksihan nila ng magkasama. Tinuon ni Gael ang tingin sa altar at nagpatuloy sa pagkuwento. Maswerte raw po ang mga kinakasal sa simbahan na ito kasi pinagtitibay talaga ang kanilang pagsasama. Ang magulang ko magpapatunay nun. Hanggang ngayon, in love pa rin sila sa isa't isa. Kaya naman ang pangarap ko rin, pagdating ng araw ay dito ikasal. Tinignan niya si Gael at saka nginitian. Para maging matibay din ang pagsasama naming dalawa. Sumupil naman ang ngiti sa kaniyang labi. That's nice. Your future bride must be so lucky. Ngumiti rin si Gael sa kaniyang sinabi. Alam mo, Ma'am, dati akong sakristan sa simbahan na ito. That explains why mahilig itong magdasal. Ang dating pari sa simbahan na ito ang nagpapaaral sa akin noon sa elementary. Kaso matanda na siya ngayon at nasa ibang bansa na. Dahil sa kanila, nakapag-ipon ako ng pang-tuition ko sa kolehiyo. Sinasabihan din kasi nila ako kung may alam silang trabaho na pwede sa akin. Kaso noong second year college na ako, nagkasakit ang aking ama. Kailangan kong huminto sa pag-aaral. Then after nun, hindi mo na tinuloy ang pag-aaral mo? Or you graduated? Hindi ko muna tinuloy. Nag-aaral na kasi ang mga kapatid ko. College na rin ang isa at high school naman ang bunso. Ako ang nagpapaaral sa kanila. Gusto kong makapagtapos muna sila. Pag natapos na sila, ako naman, tsaka na ako babalik sa pag-aaral. Inuna mo ang mga kapatid mo? Oo, Mama. Mahihain kasi ang mga yon tsaka ayaw kong maging working student sila. Mas gusto kong mag-focus muna sila sa kanilang pag-aaral. Tila mas lalo lamang siyang nagbigyan ng dahilan para hangaan si Gael. You're a good brother. Hindi naman. Sa tingin ko lahat naman ng mga nakatatandang kapatid ay iyon din ang gagawin para sa kapatid nila. Not all. Hindi lahat ng tao kagaya mo. Your siblings are so lucky to have you. Umabot hanggang sa mga mata nito ang ngiti. Salamat, Ma'am. Biglang sumagi sa isip ni Kalya kung gaano siya katanga nung iniyakan niyang walang kwenta na si Derek na yon. Compared to Gael, tila ba wala pa sa kalingkingan ni Gael ang lalaking yon. Yes, Derek is rich, but is he a good person? No. Bukod sa pagiging walang kwenta, manloloko at mataas din ang tingin nito sa sarili. Matapos nilang ikutin ang Santo Cristo, sinama siya ni Gael sa bahay ng mga ito kung saan nakilala niya ang magulang at mga kapatid nito na tulad ni Gael, mabait at napakamasayahin din. Ngayon nga hindi na siya nagtataka kung bakit mabuting tao ang binata dahil makikita sa magulang nito na mabuti silang mga tao. Ma'am, lagi bang natatakot si Kuya sa multo doon sa mansyon niyo? Ang sabi po kasi ni Kuya, malaki raw ang mansyon niyo, kaya ang sabi namin maraming multo doon. Tanong ng bunsong kapatid ni Gael na si Jillian. Oo, palagi siyang takot. Palagi niya rin akong pinagkakamalang multo. Dahil sa sagot niya, parehong natawa ang dalawang nakababatang kapatid ni Gael at maging magulang nila. Weakness po kasi ni Kuya ang mga multo, Ma'am. Matapang siya sa ibang bagay pero pagdating sa multo, hindi. Ani Sinya ang sumunod kay Gael. Parang hindi ka takot sa multo ah. Wika naman ni Gael. Hindi naman talaga, Kuya. Ikaw lang ang takot sa multo. Panunuya ni Sinya. Napangiti at iling din si Kalya. I've been wanting to ask you this. Bakit ka ba takot na takot sa multo? Ang mama ni Gael ang sumagot. Paano? Nung bata pa siya, nakakita raw siya ng multo habang naglalaro sa bahay ng lolo at lola nila. Mula noon, hindi na nawala ang takot niya sa mga multo. Oo nga po, Ma'am. Hanggang ngayon ay takot na takot pa rin si Kuya sa multo kahit na matanda na siya. Hindi pa ako ganun katanda, no? Asik naman ni Gael. Naku, Ma'am. Pagpasensyahan mo na lang po minsan tong anak namin.
Minsan ganyan talaga siya. Tsaka kahit takot siya sa multo, mapoprotektahan ka naman niya sa mga masasamang loob. Sabi naman ng ama ni Gael. Tumango si Kalya. Ang ngiti sa kanyang labi hindi pa rin nawawala. Opo. Mabait at masiyahin ang pamilya ni Gael. Bigla niya tuloy na miss ang mama niya. Nung nabubuhay pa kasi ito, ay ganun din sila magkulitan. Ang kaso, nagkaroon ng sakit na cancer ang kanyang ina na siyang sanhi ng pagpanaw nito. Mula nang mawala ang mama niya, naging dull na rin ang bahay niya ng kaniyang ama. Masasabi ni Kalya na si Gael lang ang siyang nakapagbalik sa sigla at kulay sa kaniyang black and white na mundo. Gael is like a ball of sunshine, isang uri ng kulay at liwanag na hindi niya hiniling na makita o makilala noon, ngunit hindi niya rin lubos sa kalain na magiging bahagi ng kaniyang mundo. Para sa iyo raw po, ma'am. Sabi ni Gael sabay abot sa kanya ng natanggap nito na bulaklak. Ha? From whom? Tsaka nagtataka na kinuha niya ang bulaklak. Hindi ko po alam. Kinuha niya ang maliit na notes na naroon at nang makita niya kung kanino galing ang bulaklak, huminga siya ng malalim. Kanino raw galing, ma'am? Usisa ni Gael. From my ex. Yung nanloko sa'yo at iniyakan mo? Yeah, him. Bakit ka po niya binigyan ng bulaklak, ma'am? He said he already broke up with my best friend. At gusto niya pong makipagbalikan sa'yo ngayon? Tumango si Kalya. Yeah, ganun na nga. Napatangos si Gael at wala na ulit ibang sinabi. Tiningnan niya ulit ang letter mula kay Derek at umiling. Noong isang buwan lang nalaman niya na hiwalay na pala si Ina at Derek. Kung ano ang dahilan ng paghihiwalay ng dalawa ay hindi niya rin alam. Isang linggo mula nang malaman ni Kalya na hiwalay na ang dalawa, nagsimula nang magparamdam ulit sa kanya si Derek. Lagi itong nagpapadala ng bulaklak sa kanya at sinasabi na gusto raw nito na ayusin nila ang problema. Nabigyan niya ulit ito ng chance dahil napagtanto raw nito na mahal talaga siya nito. Napakawalang iya nga eh. Matapos siyang sakta noon, akala siguro babalik pa sila sa dati. Nung una, inignore niya lang si Derek pero ayaw talaga siyang lubayan. Pati na rin sa bahay ay nagpapadala na rin ito ng bulaklak. Ma'am, may bulaklak ka ulit. Wika ni Gael na siya namang nakatanggap ng bulaklak na para sa kanya. Mula po siguro kay Sir Derek yan. Thanks, lagay mo na lang dyan sa gilid. Sabi niya habang nakatuon ng atensyon sa binabasang files. Palaging nagpapadala ng bulaklak si Derek sa kanya at sakto naman na si Gael ang laging nakaka-receive noon. Sa bawat tanggap nito ng bulaklak at kung ano-ano pa mula kay Derek, ay padilim naman ang padilim ang ekspresyon nito. Tila maging ito ay hindi na rin natutuwa. May bulaklak at chocolates po ulit kayo mula kay Sir Derek, ma'am. Halatang wala sa mood na saad ni Gael, sabay abot sa kanya ng bulaklak at tsokolate. Kinuha niya ang bulaklak at chocolates mula dito. Bad mood? May hindi magandang nangyari? Wala, ma'am. Pero nanatili ang madilim na ekspresyon sa mga mata nito. Maiwan po muna kita. Nagtataka na sinundan niya ng tingin si Gael na hindi man lang lumingon ulit sa kanya. Pag-akyat ni Kalya sa kaniyang silid, agad niyang binasura ang bulaklak at tsokolate mula kay Derek. Lahat ng mga binibigay sa kanya ni Derek ay binabasura niya lang dahil para sa kanya, walang halaga ang lahat ng yon. May meeting po kayo mamayang hapon with Mr. Nishimura, ma'am. Cancel it. Putol niya sa sasabihin nito. Pero mahalagang deal po ito, ma'am. I-rescheduled mo na lang. May mahalaga akong kailangan gawin. Nagtataka man, tumango ang assistant niya at sinunod ang pinag-uutos niya. Pagkatapos niya sa kanyang mga gawain, umalis na siya at nagtungo sa isang coffee shop. Kasama niya si Gael na siyang nag-drive sa kanyang sasakyan. Hindi ba't ang ex-best friend mo po yan, ma'am? Nagtataka na usal ni Gael nang makita nito kung sino ang naghihintay. Yes. She said na gusto niya raw akong makausap kaya pinagbigyan ko na. Maupo ka na lang dyan at hintayin kaming matapos na mag-usap. Baka sa mukha ni Gael ang pag-aalangan ngunit hinayaan pa rin siya nito. Nahihiya siyang binati ni Ina na tipid niya lamang na ginantihan ng pagtango. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang kailangan mo, Ina. Ayoko ng paligoy-ligoy pa. Malamig niyang sinabi. Gusto kitang makausap kasi gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa ginawa ko noon at gusto kong humingi ng tawad sa'yo.
Alam kong nagkamali ako at hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Hindi ko dapat inagaw sa'yo si Derek. Nagkamali akong sinira ko ang pagkakaibigan nating dalawa. I'm really sorry. Don't worry about it. Aniya, kaya nagtataka na nag-angat ng tingin si Ina sa mga mata niya. Kung ano man ang ginawa mo, hindi na mahalaga sa akin yun ngayon. In fact, nagpapasalamat ako na ginawa mo yun dahil inilayo mo ako sa isang taong hindi nararapat sa pagmamahal at tiwala ko. You also made me realize na hindi dapat kita tinuring na kaibigan at parang kapatid ko na. Kalia, nginitian niya ito. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Pero kung iniisip mo na magbabalik pa tayo sa dati, hindi na mangyayari yon. We used to be best friends. Parang kapatid na rin kita. But now, we're nothing more than strangers. Matapos nun, tumayo at iniwan na si Ina na bakas pa rin ang pagsisisi sa muka. Lumapit siya kay Gael na agad naman na tumayo. Napatawad niyo na po talaga siya? Tanong ni Gael habang nagmamaneho. Yes, I decided to forgive her at kalimutan na ang kasalanan niya sa akin. Ang bait mo, ma'am. Hindi ba't ikaw rin ang nagsabi sa akin na hindi magandang pag-uugaling pagkikimkim ng sama ng loob? Aniya, noong dinala kasi siya nito sa bahay nila, nabanggit ng binatang tungkol doon. Oo, ma'am, pero minsan kasi, hindi rin natin masisisi ang mga tao kung bakit sila nagtatanim ng sama ng loob lalo na kung nasaktan sila ng sobra. You're right, I was hurt. Pero mas gusto ko na lang na kalimutan yon. Kahit nga ang kagustuhan kong magiganti sa kanila kinalimutan ko na rin. Bahala na ang tadhana sa kanila. Besides, marami pa akong dapat naisipin kaysa ubusin ang sarili ko sa kanila. Tama ka riyan, ma'am. Maraming bagay ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ang mga taong nagwasak sa'yo. Sabi nga ng pastor nun, may sariling paraan ng karma. Hindi dapat tayong gumawa nun sa ibang tao. Hindi dapat natin pangunahan. Sa isip ni Kalia, mas mabuti nang kalimutan niya ang lahat. Nagsisi naman na si Ina na pagtanto na nito kung ano ang kasalanan ang nagawa sa kanya. Okay na siya roon, kesa naman manatili itong bulag sa pagkakasala sa ginawa nito. Kalia, I heard na gusto raw ni Derek makipagbalikan sa'yo. Usal ni Crisostomo habang sabay silang naghahapunan. Opo, he keeps on sending me flowers and some random stuff. Ewan ko ba sa taong yun? Ayaw akong lubayan. Are you going to take him back? No, Dad. Walang pagdadalawang isip na sagot niya. Why? I don't love him anymore. Isa pa, nagawa niya na akong saktan at lokohin noon. Kung bibigyan ko siya ng pagkakataon, I'm sure uulitin niya ang ginawa niya. But he loves you. He doesn't love me enough, Dad. Kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako lolokohin at sasaktan. Ayoko na rin pong bumalik sa kanya. He's just going to be a pain in my ass. Gumuhit ang ngiti sa labi ng kanyang ama. Masaya akong marinig yan, anak. I was worried. Akala ko, tatanggapin mo ulit ang lalaking yun. No, Dad. He's not worth it. Thank God, hindi ko magiging son-in-law ang lalaking yun. Daig pa ng daddy niyang nanalo sa loto sa uri ng ngiti nito. Is it Gael then? Natigilan siya at gulat na nag-angat ng tingin sa ama. Po? Come on, anak. Ilang taon ka na ba? You're already 25. Ganun na rin kita katagal na kilala. It's very obvious that you like Gael. Shh, Dad! Tsaka tumingin siya sa paligid dahil baka may ibang makarinig sa kanila. Am I really that obvious, Dad? Yes, definitely. Of course. Tatlo pa yon para makonfirm. Kung paano mo siya tingnan, ay ganun na ganun din ako tingnan ng mami mo nung may crush pa lang siya sa akin. Pero hindi ba't ikaw ang nagka-crush kay mami at kinulit mo lang siya? It's the same, anak. Puno ng pagmamahal at paghanga kung tingnan ako ng mami mo noon. And that's what I see whenever you look at Gael. Hindi ka ba magagalit, Dad? Bakit naman ako magagalit? Because Gael is, mabait si Gael. Pinalaki siya ng maayos, may takot sa Diyos, puno ng pangarap at mapagmahal. Kung sakali mang tama ako na siya nang nilalaman ng puso mo ngayon, magiging masaya ako kasi alam at sigurado ako na mapagkakatiwala kita sa kanya. Lumawak ang ngiti ni Kalia. Thank you, Dad. Pero actually,
Nag-aalala po ako na baka ako lang ang may nararamdaman sa aming dalawa. Bakit hindi mo subukang umamin para malaman mo? Paano kung mabroken ulit ako, Dad? Ako na ang bahalang mag-book ng flight sa'yo para sa ibang bansa ka mag-move on. Dad, that's not a good joke. I'm just trying to make you laugh, anak. Pero mas mabuti siguro na huwag ka na munang umamin hanggat hindi ka pa sigurado. Ayokong masaktan ka ulit. Thank you, Dad. Naiinis na si Callie sa kakapadala ni Derek ng bulaklak para sa kanya. Kaya naisip niya na pagbigyan na ito sa hiling nitong makausap siya. Gusto niya na rin tapusin ang lahat. Batid niyang hindi siya lulubayan ni Derek kung hindi niya ito haharapin. Hindi niya sinama si Gael nung umalis siya para makipag-usap kay Derek dahil gusto niyang makausap muna ng masinsinan si Derek. Kalia, I really want you back. I swear, pinagsisihan ko lahat ng ginawa ko sa'yo noon. Hayaan mo kong itama yun. Just give me another chance. I'm not here to give you a chance, Derek. Lalong hindi ako pumunta rito para pakinggan ang paliwanag at pagsisisi mo. I'm over it. Gusto ko nang ganun din ang gawin mo. Tigilan mo na ako dahil tapos na ako sa'yo at hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na kita mahal. Hindi na rin kita kayang tanggapin. Kalia. Sana malinaw sa'yo ang sagot ko. Ayoko. Tapos tumayo na siya. From now on, we're just nothing but strangers. Salamat ka pala sa mga bulaklak at tsokolate. I'm sure nagustuhan niyo ng mga namamasura. Pagkatapos nun, ay iniwan niya na ito. Gabi na nung umuwi siya sa mansyon dahil matapos niyang makausap si Derek, dumiretso siya sa opisina para magtrabaho. Ma'am! Oh my God, Gael! Napahiyaw siya nung bigla na lang siyang yakapin ni Gael. Pagpasok niya, naamoy niya dito ang alak. What's wrong with you? Bakit ka nagpakalasing? Ma'am, pinulupot nito ang braso sa kanya. Nakipagbalikan ka na ba sa kanya? What? Kay Sir Derek. Binigyan mo na ba ulit siya ng chance? Mahina ang boses nito at puno rin ng lungkot. Sakit mo po palang gustuhin, ma'am. Gustong gusto kita kaso bumalik ka na sa kanya. Natigilan si Kalia, hindi makapaniwala sa narinig. Anong gagawin ko ngayon, ma'am? Tsak mahihirapan akong mag-move on tapos lagi pa kitang makikita. Magre-resign na lang siguro ako, ma'am. Doon siya napabalik sa ulirat. No, don't ever think of resigning. Hindi ako papayag. Sinubukan niya itong ilayo sa kanya. Subalit mas lalo lang siyang niyakap ni Gael. Tsaka sino bang nagsabi sa'yo nakipagbalikan na ako kay Derek? I already cut ties with him. Ay naku anak. Nagsalita ang kaniyang ama. Ewan ko ba rin sa batang yan. Sinabi ko naman sa kanya kanina na hindi mo binalikan si Derek pero ayaw niya pa rin maniwala. Nagpakalasing pa. Ikaw nang bahala riyan. He can't help himself. Nagpatulong siya kay Kuya Anton na dalhin si Gael sa kwarto nito dahil hindi niya ito kaya ng mag-isa at habang inaasikaso niya ito para makatulog ng maayos, paulit-ulit nitong sinasabi kung gaano siya nito kagusto. Natatawa at iling na lang siya sa binata dahil ibang-ibang lasing na Gael. Halos lahat siguro ng hinaing nito sa mundo ay kaya nitong sabihin kapag lasing. Bagaman masaya siyang marinig na gusto siya nito, mas gusto niya pa ring marinig na sabihin niyo ni Gael kapag hindi na ito lasing. Kinabukasan nga nang magising si Gael, baka sa itsura nitong nahihirapan ito dahil sa hangover. Magulo ang buhok at halos hindi makatayo ng tuwid. Here, drink this para mawala ang hangover mo. Sabi niya rito sabay abot ng isang baso ng tubig at gamot. Tinanggap iyon ni Gael. Salamat po, ma'am. Naupo siya sa tabi nito. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at nagpakalasing ka kagabi? Hindi ito sumagot. Hindi rin makatingin sa kanya. Marahil ay nahihiya. Tell me honestly, natatandaan mo ba kung ano ang mga sinabi at ginawa mo kagabi? Yumuko si Gael at mabagal na tumango. Sorry, ma'am. Why are you saying sorry? Don't you mean what you said to me last night? Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Hindi po sa ganun, ma'am. Totoo po lahat ng sinabi ko kagabi. Gusto po talaga kita. Kaso, baka... Baka what? Baka magalit si Derek? Tumango ito. Akala ko ba natatandaan mo lahat?
Bakit hindi mo matandaan ang part na sinabi ko sa'yong hindi ako nakipagbalikan sa kanya at tinapos ko ng kung anumang sa tingin niya'y namamagitan sa aming dalawa? Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. Naroon ang kislap. Talaga, ma'am? Yeah, I ended everything with him last night. Sinabi ko na rin na hindi ako babalik sa kanya because I don't love him anymore. Napangiti ito. Mabuti naman po kung ganun. Hindi mo ba tatanungin kung ano ang sagot ko sa lahat ng pinagtapat mo sa akin kagabi? Nahalinhan ng pagtataka ang mga mata nito. Gusto rin kita, Gael. Umabot ng ilang segundo bago tuluyang nagproseso dito ang sinabi niya. Totoo po, ma'am. Gusto mo talaga ako? Tumango siya. Yes, gusto rin kita, Gael. As in romantically, ma'am? Oo, ano ba dapat? Baka kasi gusto mo lang ako bilang bodyguard mo. No, I really like you. Kahit patakot ako sa multo? Oo, kahit takot ka pa sa kanila, gusto pa rin kita. I'll be your protector against the ghost. Sa labis na tuwa ay niyakap siya nito. Maraming salamat, ma'am. Gustong gusto rin kita. Pangako liligawan kita at magiging mabait na nobyo ko sa'yo. Napangiti siya lalo at niyakap ito pabalik. Thank you, Gael. Niligawan nga siya ni Gael. Humingi pa ito ng permiso mula sa kaniyang ama. Bago pa man niya ibinigay ang matamis niyang oo, ipinakilala siya nito sa pamilya nito bilang nag-iisang nagpapatibok sa puso nito. At nung sa wakas nga ay ibinigay niya na rito ang matamis niyang oo, si Gael na siguro ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ginawa rin ni Gael ang lahat para mapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid hanggang sa bumalik rin ito sa pag-aaral at naging isang ganap na pulis. At syempre si Kalia ang number 1 supporter ng nobyo niya. Kahit alam niyang nahihirapan na ito, ay hindi niya ito iniwan. Siya ang naging source of strength nito. Noong niloko siya ni Derek, akala ni Kalia ay hindi na siya makakatagpo ng tunay na pagmamahal. Ngunit dahil lamang pala yun para iparating sa kanya na hindi si Derek ang taong nakatadhana para sa kanya, na may makikilala pa siyang iba. Isang lalaking may takot sa Diyos, puno ng pag-asa at pagmamahal, at isang lalaking ginawa ang lahat para matupad ang lahat ng pangarap nito sa sarili nitong paraan at maibigay sa kanyang lahat ng gusto niya, pati na rin ang kasal na pinangarap nilang dalawa sa Santo Cristo Church. You may now kiss the bride. Nang sabihin niyo ng pare, agad nung umiti sa kanya si Gael. Tinaas nito ang belo na suot niya at inangkin ang kanyang labi sa harap ng altar at harap ng taong mahalaga sa kanila. Mahal na mahal kita, Kalia. Palagi kitang mamahalin. Buong pusong sambit nito sa kanya. Mahal na mahal din kita, Gael. Bago nitong muling inangkin ang kanyang labi kasabay ng palakpakan ng mga guest. Isang buwan nga lang matapos ang kasal nila, kasabay ng magandang balitang magiging magulang na sila, na-promote naman si Gael sa trabaho nito, kaya naman ay doble-doble ang kasiyahan ng kanilang pamilya. Ang puso at baso ay magkapareho. Kapag nabasag, hindi na may babalik sa dati. Kahit subukang buuin, mananatili ang lamat. Gaya rin ng pusong minsang nasaktan. Maaaring maghilom, ngunit hindi kailanman magiging katulad ng dati. Pero minsan, kailangan lang pala natin ng isang taong handang pulutin ang bawat piraso para dahan-dahang buuin itong muli ng mas matibay higit pa sa dati. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.